Ito ang pang-pito na episode ng kwento ko. So, ako pa rin tong CEO ng RSDG Compact sa region ng NCMR. Sa episode na to, ikwento ko kung ano ang organisasyon sa loob ng organisasyon ng region namin, kung paano pinatakbo, ano yung mga kaguluhan na nangyari doon, bakit patuloy akong na lumural o yung unit ko mismo sa RSDG Compact, bakit patuloy na lumural. Kasi sa panahon na to, ito ang pinakagrabe na mga yung hindi pagkaintindihan ng mga kadre ng region. Kasi matanda na kasi yung mga senior namin, yung nag-CO ng militar at saka kalihim ng region. So, ito rin ang panahon na pinaka-grabe na buhos ng operasyon na naranasan namin. So, sa taon na to, 2024, ibali yung mga kadre, lumalala yung mga alitan nila tungkol sa pagkuha ng posisyon, tapos paglala ng korupsyon sa loob ng organisasyon, tapos may kanya-kanyang diskarte na sa buhay, hindi na organisado. Dayon, tapos yung yung mga interest nila sa mga senior cadre is yun na yung talaga nila, tinatrabaho nila ba, pasekreto na magtayo ng mga sa labas para kung makalabas sila, siyempre hindi sila mahirapan na magsimula sa buhay nila. Kasi marami na kasi ang sa nangyari na mga kadre ng region na umuwi, bumaba, tapos may marami silang pera, diretso sila nakapatayo ng bahay, may mga hayupan, ng mga hayop. Tapos hindi mahirap yung nila. Tapos may tulong pa sa sa pagbaba nila, naikwento man nila yun. Kahit sa taas pa kami, yung sa bundok pa kami, may mga kwento na ng mga nag-surrender. Lalo na yung mga kadre na kasama namin, mga commander na kasama namin, kung ano yung nangyayari sa kanila pag surrender nila. Tapos sa mga panahon na yun, lumural kami, tapos makabalita kami ng mga ganyan na mga balita. Lalo pa kaming mas nalumural. Tapos nadagdagan ng mga pangyayari na mapatayan kami dahil sa alitan ng mga kadre. May madipinsiba kami dahil sa kakulangan ng pag-iisip sa kung paano gawin ang revolusyon. May mga ganyan na mga pangyayari. Tapos hiwala-hiwalay na yung mga kadre ng region namin. Yan, nahirapan na kami, lalo na hindi na talaga kami makabawi. Kasi may mga plano ang region na kung paano makabawi ang region namin. Makadagdag ng puwersa, tapos makadagdag suporta ng mga sibilyan. Hindi na talaga namin kinakaya yun sa panahon ng mga yon, 2024. Patuloy na kaming nahirapan sa lahat ng aspeto. Yung mga bala nga namin, yung pang-supply na bala namin, may regular man kami nung una na mga pa-supply. Ngayon, sa panahon na yan, wala nang papasok na mga supply namin, namin, magamit namin pang gera kung sa mga unit namin. Tapos ang epekto, 2024, may sunod-sunod na mga enkwentro sa lugar pa rin ng Agusan. Ang kaya na enkwentro dahil sa hindi namin maintindihan yung instruction ng region kasi. Tapos pina-area kami ng isang probinsya ng Bukidnon. Sa particular sa Impasugong area ng Bukidnon. Yun ang buong area namin, yung isang bundok na yan na tinatawag na Saldab, yung buong
Saldab na tinatawag namin. Isang bundok yan. Isang area yan ng Himpasugong, Bukidnon. Doon kami nag-area. Tapos, bigla kaming pinatawag sa Agusan del Sur, isang probinsya naman. Tapos, hindi namin maintindihan kung bakit kami pinapunta doon. Hindi malinaw sa amin kung ano yung instruction ng region. Bakit kami papunta doon na may area naman kami, may trabaho kami na tinatrabaho, na pinapatrabaho din sa amin. Tapos hindi pa natapos yun. Tapos sabi ko, papunta na lang tayo kasi instruction na ng region, hindi pwedeng suwayin yan. Kaya pumunta kami. Sabi ng mga kasama ko, ng mga kadre sa unit namin, tanong sila kung bakit tayo pupunta doon na ang instruction ay papuntahin lang tayo pero walang trabaho. Yung una, pinapunta tayo sa isang area pero malinaw yung tatrabahuin natin. Sabi ko sa kanila, pinaintindi ko na pupunta na lang tayo, doon lang tayo magtanong sa area na pinapuntahan sa atin kung gusto natin magtanong. Pumunta kami. Siyempre, tawid naman kami ng ibang probinsya, papunta kami Agusan del Sur. Ang nangyari doon, ang HQ namin, sa region namin, is maliit naman sila, parang squad na sila na natira. Parang nagtago-tago lang sa isang porsyon ng Agusan del Sur, sa probinsya na yun, nagtago-tago sila. Tapos, nirescue namin. Ang gawin pala namin doon, kaya pinapunta kami para rescuein sila doon. Hindi naman namin alam kung bakit sila pumunta doon na hindi naman nila kaya. Kaya ang nangyari sa enkwentro, may enkwentro na nangyari doon. Tapos grabe ang nun. May mga taasan ng boses sa mga nangyari meeting kasi hindi magkaintindihan sa mga ideya. Ganun. Pero ako, hindi ako nagsalita. Sabi ko, tahimik lang ako. Ino-observe ko yung namin kasi may mga senior. Sabi ko, alis na tayo dito kasi nabulabog na ng sundalo tong area na to. Sabi nila, hindi tayo alis kasi may mga trabaho pa tayo dito. Sabi ko, siyempre, palitan na kami ng punto kasi hindi namin maintindihan. Kasi hindi kami swito sa lugar na yun. Sa lugar na pinipistuhan nila. Bila magpakuan tayo dito, magkuhan tayo ng pera, tapos magkuhan tayo, i-assemblehan natin yung mga masa dito. Sabi ng kadre ng region. Sabi ko, may enkwentro tayo dito kung hindi tayo alis. Hindi man sila magkuhan sa akin. Parang hindi na nakikinig ba sa mga opinion ng ibang kadre. Tapos senior sila, wala akong magawa. Tapos yung asawa ko, siyempre nagpursige din sa akin na CEO ka. Ikaw yung magpursige sa kanila kasi kadre militar ka, sabi niya. Ako, political ako. Hindi ako makaano sa kanila. Subukan ko. Hanggang halos mag-away na kami sa Tapos sabi ko, alis na tayo dito. Sabi nila, hindi tayo alis, maglipat lang tayo ng kampo. Ko, sige, lipat lang tayo. Paglipat namin, lakad na kami. Hindi namin inakala na may tropa na pala may sundalo na pala na papalapit sa amin. Nakaposisyon na yung sundalo. Pag lakad namin, nadaanan namin yung mga pak ng mga sundalo na doon lang inilagay sa gilid ng logging road. Kaya pinulot namin, sabi may sundalo pala dito kasi may mga pak. Kinuha namin yung pak. Ang 5 pak ata yun, nakuha namin, pati yung mga kaldero nila. Hindi namin nakita yung sundalo kung saan nagpunta. Pero mga pak lang ang nakuha namin. Withdraw kami. Patuloy kami sa lakad namin. Pag alis namin nakunan namin ng pak, bumalik pala yung mga sundalo doon kasi kunin yung mga pak nila. Wala ng mga pak. Doon na kami nabulabog. Kung saan kami nag-idot. Tapos may mga kanyon na, ganyan. Wala pang enkwentro nun. Pag tapos ng 30 minutes, lakad kami, doon na kami naka-encounter sa blocking nila. Isang squad yun isang team ng blocking nila, na-encounter kami doon. Wala mang nasugatan sa amin noon, pero grabing barilan kasi kami nasa defensive position kami. Paano yun? Paano nangyari yan?
habang naglakad kami, naka-posisyon ambush tong isang squad ng army. Tapos dito kami nagdaan kasi target talaga namin na magdaan dito sa gilid ng may may taniman ng palay doon sa mga lumad. Doon kami sa gilid lagi kasi walang puno to. Dito kami sa gilid. Dito pala sa gilid naka-posisyon ambush ang isang squad ng army. Tapos pag punta namin dito, nakauna kami kasi nakita namin malayo pa yung army, parang nagkikwentuhan sila, ganun ba? Kaya napansin namin na may tao sa gilid namin. Kaya nakita namin sundalo, kaya largo na putukan na agad. Putukan. Tapos hiwalay pa kami. 3 platon kami na hiwalay. Mga 2 oras bago kami na-regroup. Sabi namin, sus, naikwento tayo. Kaya withdraw. Kinabukasan, pag withdraw namin, siyempre, walang kain yun. Walang kain. Hindi kami makasaing kasi palagi yung chopper na naglilipad. Tapos takot kami sa chopper. Kasi mga trauma na yung sa bombing eh. May chopper, walang kasi makita daw yung usok. Sige, walang kainan to. Lakad kami, lakad. Kinaumagahan. Tapos na may saing na kuhan kami ng tropa, narid kami. Mga kuhan, marami yung nakakuhan sa amin. Hinabol man kami. Tapos nasunod yung tracking namin. Kaya napatayan kami ng isa. Sa unit ko pa ang namatay na isa, yung squad leader ko. Namatay. Tapos may sugatan din na kasama namin. Tapos yung kaling up namin na RHQ, regional headquarters na unit namin, iniwan kami doon sa kampuhan na kuhan kami, na raid. Iniwan kami ang compact. Tapos may sugatan kami. Pinupursige kami na akit kayo dito, akit kayo dito, kayo daan. Sabi namin, hindi kami makabilis makaakyat kasi may sugatan kami. Tapos magpa-rescue kami, hindi kami ni-rescue. Parang iniwan kami ba? Dahil yun sa matinding namin, sa hindi kuha na sa loob ba? Parang hindi na magkaintindihan yung mga kadre. So kaya kahit sa na malagay ka na sa panganib, parang hindi ka na ma-rescue ng kasama mo dahil sa may mga gap na yung... Yun pala, yun ang epekto talaga. Yun ang epekto ng hindi pagkaintindihan sa loob. Kaya may encounter ka, mapatayan ka dahil sa mga ganyan na hindi pagka-resolve ng mga kuwan nyo. Grabe talaga yung kuwan na may kanya-kanya ng patakbo sa isip ba. Hindi mo na yung organisasyon, hindi mo na ma-organize. So, hindi tulad ng dati na may boses ka, kung commander ka, kung ano yung gusto mong mangyari talaga. Pero sa panahon na yun, wala na talaga. Kahit igiit mo yung ideya mo, hindi na yan pwede. Wala nang makikinig sa'yo. So anong nagbago? Ba't din nagkaganon na kayo? Parang wala rin kasi ang kaibahan kung nung dati yung sinasabi kong may boses ako sa loob sa mga pormasyon. Halos lahat ng mga pormasyon, kung ano yung gusto kong mangyari sa mga unit, mangyari talaga. Ang kaibahan ngayon, kahit sa kalibel mo na kadre, ang mga ideya mo hindi na pinapakinggan. Dahil nga, ano kaya nangyari sa inyo? Kaya ang nangyari, maraming inkwentro, maraming namamatay. At saka maraming nag-aawol. Kasi parang makarating na sa baba. Ramdam na ramdam. Ramdam na nila yung hirap. Tapos sobrang hirap pa naman ang dinadaanan ng kasama namin. Tapos ganyan pa ang makikita nila na yung mga leader nag-aaway-away. Parang hindi hindi nagkasundo. Ano kaya nga nagpunot dulo ng pinagkakaaway-awayan nyo? Yung parang gusto ng isa't isa na umuwi, bumaba. Tapos hindi nila maintindihan ang takbo ng revolusyon ngayon. Halimbawa sa akin, kadre ako sa region, isa ako sa region na kadre. Yung kasama ko naman, senior kadre. Yung inaasahan ko siya kasi siya yung senior ko. Tapos yung mga ideya niya, lahat kami mapapasubo. Madisgrasya lahat ang
Parang formasyon may namin. pagkabarabara na yung nangyari. Ganun. May mga ganyan na nangyari. Tapos hindi na kami tapos siya, may plano na siya na bababa. Kasi yung kami mga kadre kasi na naiwan doon, kami na lang, ilan na lang kami, nag-uusap-usap kami, tapos kanya-kanya kaming ideya na ako, uwi na ako sa kasi parang wala nang kwantong revolusyon natin. Parang may ganyan na, lahat na kami, nag-uusap-usap kami. Di ba bawal dapat pinag-uusapan yun? Bawal yan. Pero kasi, bawat isa sa amin nagsasalita ng ganyan, kaya hindi na kami anong tawag dyan, hindi na kami nag-trust ba sa isa't isa. Kasi dahil sa ganyan na mga usap-usapan. Bakit ako sa iyo na nagplano ka naman na uwi? Nag-iisip ka na pala Nag-iisip ka na bumaba. Tapos senior ka pa naman. May mga ganyan na. Kaya ang epekto, hindi maganda. Na imposibleng hindi naramdaman ng mga tao nyo yun. Imposible yun. Imposible yun. Maramdaman talaga. Maramdaman talaga. Ako mismo, ang asawa ko is political man. May mga propaganda na siya na palumural sa puwersa. Sa unit Siya na namin. mismo. Siya dapat yung Dapat siya yung magpahay moral ng tropa kasi political officer siya. Pero sabi niya sa tropa, ang revolusyon, sabi niya, tama to. Kung tingnan natin sa yung gusto niya na mangyari na baguhin yung sistema, tama yan. Pero sa pagkakataon ngayon, sa nangyari ngayon, hindi na to tama, sabi niya. Kung uwi kayo, uwi kayo. Kami, uwi din kami, sabi niya sa tropa. So parang na kayo, watak na. Talagang parang kayo nalulusaw na. Lusaw na, wala na talagang. Ang iba lang dyan, matagal lang, hindi pa bumaba hanggang ngayon kasi takot sa doktrina na dalawa lang ang puntahan mo kung bababa ka. Minteryo or kulungan. Ito, mapapanood nila to na ito, buhay na buhay ka. Pero hindi man totoo kasi yung propaganda na yan, hindi talaga ako naniniwala kasi maraming nag-surrender na makikita namin sa Facebook kasi may pagkakataon man kami na makakuha sa Facebook. Hindi man pinatay tapos okay man yung nila, yung pamumuhay nila ngayon. May mga ganyan. So, yun talaga ang mga epekto sa alitan sa loob, hindi pagkaintindihan. So, may maraming buhay ang na buwis na wala. And yun yung huli mong encounter na parang yun yung huli mong encounter na talagang na low moral ka na rin na Yung kapatid ko, yun talaga. Ang nagpa-low moral sa'yo? Oo, nagpa-low moral. Tapos yung kapatid ko, ay nag-uusap-usap naman kasi membro man din yun ng region. Sabi ko, uwi na tayo kasi wala namang walang puntahan ng natin. Sabi niya, uwi tayo pero last na mag-meeting tayo. Magsara na tayo na uwi. Pagkagabi nun, binumba man kami. Hindi namatay yung kapatid ko. Sabi ko, wala na. Kaya, 11 yung dala ko na pwersa ko pagbaba. Hinatak ko talaga papunta sa gilid ng kalsada. Hindi ko na binalik sa bundok kasi may instruction naman ng region na balik kayo dito. Mag-link up tayo. Nagrason ako na may sugatan, may sa amin. Hindi pwedeng ibalik dyan kasi magpapakuan pa ng sugat. Hindi pa ito yung pagkamatay ni Kaoris? Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa? Pero pa to? last na to, pero una yung kay Kaoris, 2020 yun. Ito, 2024 na. Kay Kaoris, nauna yung kay Kaoris, no? nauna yun. Kaysa dito? Kaysa dito. Ito yung pinakalas na pagbaba na namin. Na talagang na kayo? Lumural na talaga. Wala nang Pasadahan nga natin kaunti yung kay Kaoris. And then saka natin na yung 2024, yung talagang magbagong buhay ka na. ang sa kay Kaoris, siyempre, man yun si Kaoris? Palagi man yung nagpropaganda sa amin na sabi niya, kailangan tayong mag-survive. Survive na yung niya. Survive na, hindi na manalo. Survival na. Pero yung una, sabi niya, manalo tayo dito. Parang ganun ang kanya. Pero yung propaganda niya sa amin, sabi, kailangan tayong mag-survive. Sa ilang taon, sabi niya. Kasi, mabago rin tong operation, sabi niya. Mabago rin to. Tapos,
mag-survive lang tayo ng mga 5 taon, mga ganyan ang mga propaganda niya. Mm. Tapos hindi namin maintindihan kasi ang sabi niya na survival is napakatagal. Tapos sobrang hirap na naranasan namin. Mm. Mm. Sabi ko, paano tayo makasurvive nito kung ganito palagi? Mm. Lagi tayong naengkwentro, lagi tayong napapatayan, hindi tayo makadagdag ng pwersa. Tapos wala nang magsuporta sa atin kasi kapag pumunta kami ng mga sitio, mga dating mga masa namin, mga supporter namin, hindi na magsuporta sa amin. Palagi na kaming i-report sa sundalo, mga Ganon. ganyan. O, ganyan na ang nangyari. Anong taon nagbago yun? Anong taon nangyari yun? Mga 2020. Doon na nagsimula? O, nagsimula na, naramdaman na namin ang pagbago ng mga organisasyon Mm. ng masa. Na parang nag-iba na ba ang pulso? Mm. Hindi na magkuhan sa amin, magsuporta. Tapos, kung magsuporta sa amin, i-report man kami sa sundalo. Mm. Eh, operasyon na naman. Mm. Ganyan. Kaya, nakakuha namin na parang hindi na to kaya. Hindi na to kaya. Tapos, sabi nila, kailangan talagang makaalis na si Kauris dito sa region natin kasi ganito yun. Kaya tayo na FMO dito kasi nandito si Kauris. Ganon. Oh, sabi ng Juan region namin. Sabi ko, ganun pala yun. Bakit ngayon pa natin ilabas to na matagal na tayong ini-FMO ng kalaban natin, yung mga sundalo? Mm. Sabi ko. Di kaya napilitan silang pero masakwan na talaga si Kauris. Parang mahina na ba ang katawan niya? Kasi palagi naman yung nakakatitir. Mm. Yun ang kwan niya. Kaya, ganun ang kwan, kadugtong nun. Hindi naman si Kauris, yung propaganda niya na tulad ng dati na yung palaging palaban, paabante, yun ang mga propaganda niya una. Pero sa panahon na yun, 2020 paakyat, parang palumural na. Siya na rin. Siya na rin, palumural na rin. Kasi alis na siya sa sa region namin. Pinakamataas na yun na dito. Pinakamataas na officer na. Siya na rin mismo yung Ramdam mo yun. Ramdam ko yun. Kaya ang epekto nun, pagkamatay niya, ang mga SRC namin sa nakalatag sa mga probinsya, kanya-kanyang bagsak. Kanya-kanyang bagsak yun. Dahil talagang low moral na. Low moral talaga sila lahat. Na nasigundahan pa nung namatay ang kalihim ng region namin. Patay yun sa engkwentro. Lalo na isa-isa na babagsak yung SRC. At namatay ang kapatid mo. Pagkapatay ng kapatid ko, sarado na talaga ako na mag-uwi. Tapos hinatak ko yung ibang pwersa ko na lumural talaga na takot na, na trauma na. Kasi awa na ako sa kanila eh. May mga tropa pa ako na doon pa sa bundok ngayon. Trauma din, pero takot na maglabas kasi matakot patayin. Pero ikaw noon, hindi ka na paawat. Talagang tapos ka na. Oo. Talagang final na. Wala na talaga. Sarado na talaga ang desisyon ko sa misis ko. Nagsabay kayo ni misis mo bumaba? Sabay kami. Sige nga. Ito yung final episode mo kasi. Ikwento mo naman na yung naging family life mo, yung paano kayo bumaba ni misis mo, and kaunting pasalamat sa mga, payapa ng mundo mo eh. Sa ibali tuloy-tuloy na ang pagkalumural namin ng misis ko. Nag-usap-usap kami. Sabi niya, sarado na talaga tayo. Baba na tayo. Tapos, sabi ko sa kanya, paano itong mga kasama natin? Lumural din to, takot din to, trauma din to. Kawawa naman to. Tapos, nag-meeting kami. Sabi ko, uwi na kami. Ano ang gusto niyo sa buhay niyo? Kung gusto niyo pang bumalik doon sa bundok, balik kayo. Pero kami, uwi na kami. Hindi man sila bumalik. Sabi nila, uwi kami. Pero hindi tayo magkasabay kasi marami tayo, sabi nila. Walang problema, basta uwi tayo na safety. Pero ang talaga, nung taon na namatay si Kauris,
doon na talaga naramdaman namin ang kailangan talaga namin na makasama yung pamilya namin. Doon na namin naisipan yun. Kasi wala na kaming ibang maisip eh. Parang wala na kaming tiwala sa mga leader, mga mga ganyan. Kaya sayang ang buhay natin. May mga anak pa tayo, mga kuan pa. Tapos ma-contact pa namin yung mga bata namin. Tapos yung anak ko na babae, sinabihan ko na mag-uwi rin ako pag matapos yung trabaho. Sabi niya, hindi pa tayo nagkita mula nung pa niya. Pagkasilang. Pagkasilang niya, hindi pa nagkita. Hindi pa siya nakakita ng kung sino ang ama niya. Tapos matagal pa matapos yung trabaho mo. Sabi niya, kasi maliit man pa yun. Tapos sabi ko, parang hindi ko na kaya to. Tapos yung mga anak ko, nangangailangan na gusto nilang makita yung ama nila. Tapos baka mapatay tayo dito, kawawa yung mga bata. Yun ang pinag-usapan namin palagi yung asawa ko. Sabi niya, ikaw kung ano ang desisyon mo. Sabi ko, ikaw ang ipadesisyon ko kasi political officer ka. Ako CEO ko. Anytime, pwede akong lumabas. Sabi ko. Pero kailangan natin na safety yung seguridad natin. Sabi ko. Uwi tayo pero kailangan safety. Kaya naghanap kami ng linya dito sa baba. Pero sa pagbaba ng asawa ko, kasi nanganganak man siya, bumaba siya sa kanilang lugar. Nahuli na siya ng MIB, taga Miko. Tapos lumayas siya mga isang linggo, nasisaryan siya, isang linggo, bumalik siya sa bundok. Sabi niya, ganito ang Pero andun pa lang, ako na nagplano na kami na sabi ko sa kanya, anong nangyari doon sa ano ang treatment ng mga sundalo sa iyo sabi niya, wala mang ginawa sa akin, tinulungan nga akong masisaryan, wala nga akong bayad, tapos pinadalhan ako ng pera, tapos sabi nila, wag ka lang mag-NP ulit kasi mahirap doon. Tapos yung asawa mo, pababain mo, sabi niya. Tapos hindi daw siya ginalaw. Tapos ang sabi, kinuha pa siya ng pick up para dinala sa ospital na sinabihan daw siya ng sundalo na wag nating pag-usapan yung pagka-NPE mo. Ang isiguro natin ngayon yung buhay mo at anak mo. Kasi yun ang pinaka-importante ngayon. Sabi ko, maganda pala yung ng sundalo sa kanya. Tapos doon, sabi niya, kung mag-uwi tayo, makatulong sa atin yun, sabi niya. Iba yung mga doktrina natin dito sa loob. Sa naranasan ko ngayong bago ako. Sabi ko, pero hindi ako sa kanya, pinuproseso ko sa utak ko yung talaga ang gawin. Kung paano kung lumabas tayo, kasi ang doktrina kasi sa atin, dalawa lang yung pupuntahan natin. Baka binitag tayo, sabi ko. Sabi niya, hindi binitag yun. Kasi hindi nga ako kinulong. Kasi kapag kadre ka, na bumaba ka, papatayin ka o ikukulong ka. Yun talaga ang yun ang talaga na doktrina sa loob. Kaya natatakot talaga ako. Sabi ko, subukan natin. Tapos, yung madama mo ang isang ng anak na hindi mo pa nakita mula pagsilang, parang hindi mo kakayanin na magtagal dun sa bundok. Ilang taon na yung anak mo nun? Ang anak ko ngayon, mga 7, yung hindi ko nakita. Grabe yan. 7 taon. Hindi nga ako kilala pag kita namin. Parang iyak lang siya ng iyak. Pero pag mag-usap kami sa cellphone, sabi niya, gusto kong makita yung picture mo. Sabi ko, hindi pwede. Kasi bawal sa amin yun. Kaya uwi na kayo. Sabi niya, para mabuo na ang pamilya natin. Yun ang paulit-ulit. Kada magtawag kami ng cellphone, yun ang paulit-ulit niya na buuhin natin ang pamilya natin. Ang sakit nun. Ang liit-liit na babae bata pa yun. naman, babae. Ang liit na bata yan para masabi yun. Malalim-lalim yun. Parang sinabihan ko yung sa kanya na sinong nagturo sa
anak ko na magsabi ng mga ganyan. Mm. Sabi, hindi man namin tinuruan. Mm. Parang narinig niya sa mga usap-usap sa paligid lang. Mm. Tapos yun ang kwan na, iyak na kami doon, iyakan na kami. Tapos, utangin na to. Tapos, parang ganun ang kwan. So sabi ko, mahirap kasi yung pagbaba namin, siyempre lakad lang kami, kasi walang pera yun. Wala kaming nadalang pera. Tapos, lakad kami papuntang kwan. Ang layo ng linakad namin. Tapos ulan, basa kami. Pagdating namin sa bahay, sabi ko, ipunin natin yung mga bata natin, mayakap naman lang natin kahit ngayong gabi kasi kinabukasan mag-surrender na tayo. Kung patayin man tayo ng militar, at least, nayakap natin yung mga anak natin. Ganon ang nangyari. Kaya, grabing buhos namin yung pagkuhan. Love. Iyakan kami dun. Pag kinaumagahan, ang ginawa namin is, yung bayaw ko, may contact siya sa kwan. Mag-surrender na kami. Kailangan na kami surrender. Direct kami dito sa brigade. Kinuha kami ng pick-up doon. Pero wala na. Parang 50-50 lang yung nasa isip ko ba Hindi na. ka pa rin kumpiyansa? Oo, hindi pa ako naniwala na mabuhay pa. Tapos pagdating namin dito, ganito pala ang mundo ng ng gobyerno, ng sundalo. Parang ang tagal ng panahon, 18 years na 18 years. 18 years. Tapos, pagpasok mo bigla, doon ka sa kampo ng dati mong nakalaban sa matagal na panahon. Tapos, ano kayang mangyari? Pagdating ko dito, kahit anong wala mang sabi mo na matatakot ka o mano ka. Kasi, parang open lahat yung tao na nasalubong namin dito sa kampo. Totoo yan, di ba? Open lahat. May mga kakilala kami na mga dating FR na iyakan naman. Sabi ko, ganito pala. Kaya sa pa lang, sa doon pa kami, bago kami bumaba, doon na talaga nakita ko, magpasalamat talaga ako sa sundalo kasi hindi talaga nila ginalaw yung asawa ko. Tapos yan ang naging tulay na makauwi kami na safety. Tapos yung tiwala namin na maalis yung takot namin na yung dinudoktrin namin sa persa namin na patayin. Yun ang nakapaalis, yung pagtulong nila sa asawa ko, yung nanganak siya. Kasi hindi man nila ginalaw. Tapos marami ang kaibahan ng mga propaganda namin na sabi namin pagdating namin dito na hindi pala totoo yung pinopropaganda natin. Kasi hindi man nangyari yung inaasahan natin na mangyari sa atin. Kasi maraming mga tao na nakipag-usap sa amin, yung una-una talaga yung sundalo, yung kinatakutan namin. Pero pagdating namin dito, yun pala ang yung pinakauna namin mapasalamatan pala kasi sila ang unang nag-welcome sa amin na nag-secure sa aming security. Tapos yung may mga tulong na ibinigay din sa amin. Sa sundalo talaga na siyempre marami mga unit sundalo pero dito sa brigade, sa 403rd Brigade, dito kami parang yung nawalan ng tinik ba sa damdamin, sa isipan, tapos nabuo ang pamilya namin, yung bata namin yung anak namin nasabi na buuhin ng pamilya. Tuwang-tuwa talaga siya. Tapos masaya kami ngayon. Tapos kontento na kami sa buhay namin na ganito. Tapos walang yung mga sundalo, yung wala na kaming pag-alinlangan ba na sa ila, kipag-usap. Tapos hindi na kami kabahan kung may kakausap sa amin. Siyempre, kampante na kami. Sila din ang nagpakampante sa amin. So maraming tulong, hindi namin masabi kung gaano kalaki yung pasasalamat namin sa kanila kasi sila yung nag-alis ng yung pag-alinlangan namin na bumaba. So, ganyan. At saka may mga mga politiko rin na pinapasalamatan namin kasi tumulong din sa amin. So, ganun ang kwento ng buhay ko. Tapos, pasalamat din ako sa gumagawa nito
kung ano rin yung maitutulong ko sa paggawa nito para yung mga kasama ko sa bundok na naiwan at saka dun sa ibang mga lugar din. Kung sakali man i-project or ano nila ito talaga ang totoong kwento sa NPA at saka pagbaba dito. Salamat. Maraming salamat, Commander Jimboy.